siya po ay ginamit ng Diyos para magtagumpay ang bansang Israel. Ang nakalulungkot lang, nung siya'y matagumpay na, ay yumabang. Kaya mag-iingat kayo kapag nagtatagumpay ang buhay. Sabi ng ibang player, pag ini-interview, manatili daw lapat sa lupa. Pero pagka nagkayamutan naman, nangungunang manuntok. Manatili daw sayad sa lupa. Pero pagka nagkainitan, ay siyang unang-unang nasugod. Kilala ko yun, hindi ko na sasabihin sa inyo. Basta, nung siya interviewin, manatiling sayad sa lupa. Pero nanuntok. Okay. Itong si Uzziah na ito, mga kapatid, ay yumabang. Pinakialman yung gawain ng priest. Kaya kayong mga membro, pag kayo pinagpapala, huwag niyong papakialman ang trabaho ng pastor niyo. Manatili kang simpleng membro lang. Dahil ang inyo namang pastor ay simpleng lingkod din lang ng Panginoon. Nagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen? At sa tagpong ito, siya po ay nagkasakit ng ketong, doon siya namatay. At nung mamatay siya, dito pala, sa panahon ito, nandito na si Isaiah. At nung naganap ang commission ni Isaiah. At isinulat ito sa Isaiah chapter 6. At ito ang kanyang unang pangungusap. Ang sabi niya, in the year that King Uzziah died, I saw, nakakita, one bird, isang ibon, flying, lumilipad. I shoot, binaril ko. I took, kinuha ko. I cook, niluto ko. I eat, kinain ko. Lagi nalabas siyang kanta, no? Sa talata. I saw also the Lord. Hindi lang ang na-witness na niya ay namatay yung isang magaling na hari. Ang pinakamaganda, nakita niya yung tunay na hari. Amen? Iba tuwan-tuwang makakita ng artista. Iba tuwan-tuwang makakita ng atleta. Ang iba ay tuwan-tuwang makakita ng mga politiko. Ang iba tuwan-tuwang makakita ng mga sundalo. Ang ayaw nilang makita ay yung maniningil. Di ba? Ang mas kamalaki-malaki, ipagmamalaki natin dapat ay yung nakita ko ang Panginoon. Amen? Naulit ko na kanina, ako hindi palahanga sa mga artista. Ilang beses ko na nakita nung kayo nag-aaral pa sa Bob Jones, pag kami ay mamamahinga at may kakainan kami doon sa Manila, nakita namin yung mga gwapong artista. Pag sa amin nadaan, parang wala lang. Naninibago nga di mo lang natili. Kaso lang, nung bumaba yung pastor, nagtilihan. Yun, wala ang aming diskarte. Nakita ko na yung si Sunshine Cruz. Yung pala, ang ganda nga. Yung iba ipapicturan agad eh. Nakita ko si Vilma Santos. Maganda nga, maliit lang. Ang liit. Di man lang ako kinilig eh. Ako'y tagahanga ni Jesus. Mas gusto kong makita sa aking buhay, lagi ay ang Diyos. Bakit kahanga sa tao, hindi ka naman pinapakain? Samantala si Kristo'y binuhay ako't pinatawad at binigyan ng buhay na walang hanggan. Hahangaan mo yung hindi ka naman kilala? Tapos si Kristong kilala ka na makasalanan ay pinatawad ka? Walang dating sa'yo. Nakakahiya ka lang. So, in the year that King Uzziah died, sabi na Isaiah, I saw also the Lord. I saw also the Lord. Unang puntos, hindi tayo magtatagal. I saw also the Lord is a great blessing. Great blessing. Amen?
Yung iba ay itong parang napaka-pribilehiyong nakakita ng artista eh. Ang napakalaking pribilehiyo, nakita mo ang Panginoon. Amen. And mind you, mga kapatid, during his time of Isaiah, kahit na ultimong haring Uzziah, ay hindi maraming taong nakakita. Privilege yung mga taong nakakita kay Uzziah. Privilege yung mga taong nasa tangwa at nakaharap lagi kay Solomon nung panahon niya. Pero pinakamalaking biyaya ng buhay ay yung nakita mo ang Panginoon. Bakit? Hindi lahat ng tao nakakilala sa Panginoon. Tuwan-tuwa na magkaroon ng S24. Latest. Magkaroon ng mga latest na sasakyan. Isang Yolanda lang yan, lulutang-lutang na sa tubig yan. 10 years from now, kinakalawang na yan. Pero si Jesus ay magpakailan pa man. Alam nyo, pinipigil kong mangaral, gusto kong mangaral out of the word, not out of emotion. Kasi maraming humihila sa emotion. Itong bakante lang sila na ito, okay, nahihila na eh. Dahil maraming Kristiyano, hindi talaga naatin. Kristiyano yun, nakakilala daw kay Kristo. Paano mapapaniwala ang taong hindi nakita mo si Jesus, hindi ka matangay ni Jesus? Marami dito, kaya wala, may pinuntahan na iba. Kristiyano yan. Kristiyano yan. Amen? Pero mga bisita natin nandito. Hindi ba kayo nahihiya mga Kristiyano? May mga bisita tayo dito. Katulad nino, diba na? Catherine. Napapansin ko nakakatatlong beses na siya. Pero maraming membro, hindi lang tatatlong beses, nawala. Hindi ba kayo nahihiya sa inyong kalis niya? Ayaw ko magalit. Gusto ko mag-preach sa Word of God. Pero sa totoo, napasayahin niyo ang pastor niyo. Nang ang pastor niyo mag-preach ng Word of God, hindi emosyon. Gusto niyo mag-preach na hindi galit, nakakagalit ka naman eh. Nakakatuwa ba? Ikiki nagsasabing ligtas, linggo-linggo'y wala ka? Nakakatuwa ba yun? Bible. Let's go to the Bible. Great blessing. Great blessing. Wala nang pinakamagandang makita kundi ang Panginoon. Ang tanong, nakita mo na talaga ang Panginoon? In reality, well, hindi tayo iniwala na ang Diyos ay drawing. Hindi tayo iniwala na ang Panginoon ay ribulto para makita mo. Kaya nga blessing na makita yung hindi nakikita. Biyaya yun. Kasi pananampalataya ang involved doon. Hindi physical na mata. Pananampalataya, spiritual na mata. Maraming tao'y bulag pa hanggang ngayon. Ang nakikita lang ay pera. Ang nakikita lang ay negosyo. Ang nakikita lang ay mundo. Pero si Jesus, na may-ari ng lahat, hanggang ngayon, bulag ka pa. Kaya biyaya po yung nakakita sa Panginoon. Bakit? Tingnan niyo po ang 9, verse 8 and 9, binagkabaliktad pa. Sige, 9 muna bago 8. Mag-iba naman tayo, pataas ang basa. Amen? Ganyan yung nakakakita sa Panginoon. Pati pagbabasa, pataas. Kasi nakita niya matayog eh. O di tayo magbasa ng patayog. Tingnan niyo po ang verse 9. Nandiyan ba kayo? Pakibilis mo na natin. Okay. And he said, sabi kay Isaiah, why great blessing, yung nakita na Isaiah, nakita niya ang Panginoon. And he said, go, and tell these people, hear ye indeed, but understand that. Mangaral ka, Isaiah.
At ang sabihin mo sa mga tao ito, na sila'y makakapakinig, pero hindi nila naiintindihan. And see ye indeed, but perceive not. Nakakakita sila, pero hindi nila, ano yan? Sa pagkikita, makikita nila, pero hindi nila mapagmamalas. Kaya mga taong hindi nakikilala ang Panginoon ay malas. Sabi ni Pastor Hernandez, kaya daw pagka ang prayer and fasting iaabuti ng gabi, baka daw siya hindi maka-attend. Pag siya kayo nagpe-preach, kita na lang nila sa inyo ay hugis ang inyong mukha. Lapad, hapa, hupiyak, tulog. Kalahin mo labo na, kita pa rin niya ang tulog. Ang samaga namang lasa ng tingnan nga naman ang pagkikinaan dito, tulog yung naikinig. Saan man dalhin yan eh? Ngayon, sabi niya, kay aking nahihiwati ka na lang, pero hindi ko na kayong madasto. Lalim. Amen? Alam niyo ba ibig sabihin? Alam mo, titingnan ko si Glyza. Ang hugis ni Glyza. Pero hindi ko na ma-appreciate na siya pala yung maganda. Maraming taong alam ang Diyos, pero hindi kilala ang Diyos. Lahat ng tao'y Diyos din. Panginoon din. Alam na may Panginoon, pero hindi kilala ang Panginoon. Makikita mo, pero hindi mapagmamalas. Yan ang tao, hanggang utak lang ang Diyos. Hanggang labi lang ang Diyos. Pero hindi totoo sa buhay. Kaya napakapalad ng taong nakita ang Panginoon. Bakit? Marami sa tao ay alam lang na may Panginoon. Pero hindi kilala ang Panginoon. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapot ng kanilang puso ay malayo sa akin. Amen? Great blessing. Great blessing. Bakit ito? Ang pinakadakilang makita sa buhay na ito ay yung makita mo yung pinakamaganda. Ang Diyos. Amen? Yung maganda mong asawa ngayon, na pinagyayabong mo, bumilang ka ng 50 years, bibiti na ang apo sa liig. Lawlaw ng balat. Pero ang Diyos, mula noon hanggang ngayon, hanggang sa darating magpakailanman, ay walang kupas. Kaya nakakaawa ang tao na ikitalay pang labas ng mundo. Ba't gandang-ganda ka sa mundo, pero sa gumawa ng mundo, hindi mo makita. Are you listening? Naiintindihan niyo ba yun? Kailangan ko pa bang sumigaw para ipaintindi? Pero sa totoo na, marami hindi nakakaintindi niyan. Kahit tumiming ka pa, halata ko yan. Bakit? Wala ka uli sa linggo. Tama ang lalaki pag napagusto sa babae. Abay, may ang tanghur eh. Di ka? Kulang na lang ang babae, umuwi ka naman sa inyo. Hanggat binibigyan mo ng pagkakataon ang lalaki sa iyong buhay, tatanghur yan. Bakit? Nagandahan sa'yo. Kaya hindi ka makatanghor sa Diyos. Hindi mo siya nakita. Pero isang araw, makikita niyo magtutumba na din, nausos eh. Pag nakita mo ang Panginoon, uungkot ka sa Kanya. Sa totoo na mga kapatid, hindi ko na ma-enjoy ang palayas-layas. Unang dinadayin ko, masakit ang likod ko. Pero I enjoy reading my Bible. Masarap kaulayaw ang Diyos. Masarap manalangin sa Diyos. Nakakalungkot lang, pinagpipray ko kayo, tapos wala kayo lagi. Napaka-unfair ninyo, mga members. Amen? Amen? Napaka-unfair nyo. Pinagpipray ko ang business nyo. Pinagpipray ko kayo lahat, isa-isa, araw-araw. Tapos paglinggo, dun lang sasaya ang pastor nyo.
wala kayo. Bible, Bible, Bible. Amen? Amen? Kasi pag nakita mo ang Panginoon, ba't may iwanan ng Panginoon? Tama siya Kuya Boy, nung makita siya Tiditas, hanggang ngayon magkasama Si Rani, nung makita si Ningning, hanggang ngayon magkasama Ngayon, tama ba? Abay, nung makita ko ni Madam, hindi na ako binitawan Matinding pagkabighani. Nabibighani pa ba tayo sa Diyos? Ha? Nabibighani pa ba tayo sa Diyos? Yun ang tanong kong seryoso. Seryoso. Hindi tayo nagpaparaos lang ng oras dito. Hindi natin tinatapos lang ang program natin. We are hearing to the glorious God. Biyaya, yung makakilala ang Diyos. Ano ngayon, kung kilala mo si Bongbong Marcos, yan ngayon. Hindi yan ang pinakadakilang persona. Ano kung kilala, ano kung nakita mo si FPJ? Ano kung nakita mo si Richard Gomez? Nakita mo si Nora Honor? Mga lupas na Minsan na kami nabayaan sa Facebook na kay Victor Wood. Pinakinggan ko rin Dahil sa totoo niya, ay hanga sa post niya si Victor Wood. Pero mas naghanga ako ni Kristo. Minsan napapasulyap din. Napakinggan ko uli yung kantyang One more chance to break my heart. Sarap pakinggan. Hindi nyo, pakinggan nyo minsan. Mawawalaan yung espiritualidad. Ang ganda ng boses. Mataas na yan, lamig pa. Meron ng intro pala bitartar na. Ayun ang boses niya. Parang tuwang-tuwang makita mo siya in person. Pero hindi yan Yung nakita mo, yung hindi nakikita, yun ang pinakamaganda. At hangang-hanga ka sa hindi nakikita, ibig sabihin yun, ang umiiral sa iyo, ito hindi ito. Kundi pananampalataya. Alam mo mga tao, kaya hindi mahila ni Kristo, ang nairal na lang ay mata. Hindi na ang pananampalataya. Kaya ngayon, hindi mo kayang isakripisyo yung mga bagay ng lupa, kasi mata na lang ang nairal sa iyo. Physical na mata. Hindi na transparent si Kristo behind of all material things. Amen? Matthew 11:27, tingnan niyo po yan. Hindi ko na kukunin papatulan yung ibang talata, baka kayo ubutin ng siyam-siyam. Ang lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng aking Ama. At sino may hindi nakakilala o hindi nakakita sa anak kundi ang Ama. Walang nakakakita sa Ama o nakakilala sa Ama kundi ang anak. Bakit? Magkasama na sila noon pa. Wala pa ang universe. Merong personang tatlo doon sa walang hanggan. Sila na yung magkakakilala. At sino may hindi nakakakilala sa Ama kundi ang anak. Kaya bakit great blessing ang makita ng Diyos? At yung ibigay pagpahayagan ng anak. Kaya mga kapatid, treasure Christ. Why? Hindi lahat kilala si Jesus. At hindi lahat talagang makakakilala kay Jesus. Marami ang mamamatay na hindi nakakilala kay Jesus. Kaya huwag ka namang mapabilang na nagsasabi nakakilala ay namatay na. Ang pananampalataya. Natabunan na. Alam mo, sabi doon sa Matthew chapter 13, nang dahil sa pagsumakit ng mga bagay sa lupang ito, ay sinakal ang salita at hindi nagbunga. Maraming Kristiyano raw, kaya ang salita ng Diyos ay hindi yumayabong, lumalaki, tumatayog, yumayabong at nagbubunga. Bakit? Nasakal na ng pagsusumakit sa mga bagay ng lupa.
Amen? Gumaya kayo mga bagong Kristiyano sa mga Kristiyano nagpapatuloy. Kahit ang daming problema. Kahit wala, hindi wala. Basta wag lang ang mawala ay ang pananampalataya. Yan ang inyong tularan. Yan ang kapitag-pitaga ng Kristiyano. Pero pag ipawala-wala na, wala nang dating yan. Wala nang dating yan. Malibang manumbalik sa Diyos. Amen? Ang sabi ng Mark 8:36, anong papakinabangin natin na makamta ng mundo? Anong pakinabang na makamta ng mundo? Mundo ang pinag-uusapan. Mundo! Hindi isang hektarya, hindi isang daang hektarya, hindi isang 1,000 hektarya. Mundo! Iyon na yan. Kung hindi ka ligtas, walang pakinabang. When I saw the Lord, sabi ni Isaiah, mind you, there is a great blessing. May blessing ka na, bitiki parang kumahog sa mundo. Nasa iyo na ang pinakamagaling! If you have Jesus, you have everything. Bigay kumahog sa lupang, mawawalang itatain mo lang naman isang araw. Pero si Kristo, na bumubuhay sa iyo, di mo nakikita. Tisod ka? Ayaw akong matisod ka! Wala akong pakialam! Anak ka ng Diyos, may ka natitisod sa salita ng Diyos. Ang alam ko lang tisod sa salita ng Diyos, si Satanas. Ay, tisod ka, murmur ka ng murmur sa puso mo, matakot ka, kita ka ng Diyos. Hindi kita sasantuhin. Hindi kita pakukundanganan, lalo anak ka ng Diyos. Dapat ikaw pa ngayong halimbawa dito eh. Nagsasabi ka anak ng Diyos, ikaw yung murmur ng murmur. May mahiya ka sa kalis mo. Amen. Kabilang ka ba sa mapalad na nakita ang Panginoon? Aba yun, no? Sapagkat anong mapapakinabang ng tao? Hindi ka ng tao gusto yung pakinabang. Kaya yung iba, wala dito eh. Laging hinahanap yung pakinabang. Kaso lang mangmang. Ang tunay na pakinabang ay si Jesus. Kaya bang mga nagsuko ng buhay, lugi kayo? Yung tiyak mo lang ikipalangit ay goodbye, Philippines. Eh ano ngayon? Kung hindi ako maging mayaman sa Pilipinas, ay ako'y tagapagmana ng Diyos. Amen. Amen. Minsan, di na tayo masaya sa kaligtasan natin eh. Masaya ka bang ikaw ay ligtas? Ipinagmamalaki mo bang ikaw ay anak ng Diyos? Ikaw ba'y tunhay pa ang muka at hindi ka nahihili sa mga umuunlad sa mundo? Ang mahalaga, ako ay tiyak na kilala ko si Kristo. I saw also the Lord. Amen? Kung maghahanap sa buhay, ako na yon. Minsan, sinarahan ko ang office. Kasi alam ko marami na daan. Maraming mamano. Marami na namano sa akin eh. Pati mga worker, nagmanuhan na ng manuhan. Pero sinarahan ko, bakit? Umiiyak ako eh. Hindi ko mapigil ang aking luha. Umiiyak ako sa Panginoon. Dalawang dahilan, isang galak at isang lumbay. Natutuwa ako every time I read my Bible. Tapos nakinig ako ng series ng preaching ni John Piper. Lalo hindi ko napigilan ang aking damdamin sa galak sa salita ng Panginoon. Isa sa hindi ko malimutan ang kanyang preaching sa Psalms chapter 51. That is a chapter of David's confession. Amen? Pero never na-mention niya yung kanyang pagbagsak kay Bathsheba. Basahin niyo po, walang nabanggit na sex. Walang nabanggit na adultery. Pero bakit siya ganun kalungkot? Bakit? Ang sabi niya, restore unto me the joy of my salvation. Kasi ang ugat ng lahat ng pagkakasala ay pag hindi ka na masaya sa Diyos.
ang ugat ng lahat ng mga maling ginagawa natin, hindi na tayo masaya sa Diyos. Amen? Great blessing. To say, I saw also the Lord is a great blessing. Number 2, I need water. Great blessing, then glorious being. I saw also the Lord. Why it is great blessing? Kasi nakita niya glorious being. Amen? Sino ba ang kanya nakita? Hindi nang siya nakita. Nakita ko si PJ, nakaupo sa trono. Nakita ko si Dolpe. Nakita ko si Victor Wood. Nakita ko si Nora Honor. Yan na, huwag na kaming pangitan na yan. Ang nakita niya ay patayog. Glorious. Amen? Amen? Ano nakita mo? Ano nakita mo? Yung mga wala dito, ano nakita nyo ngayon? At yung mga nandito naman, anong nakikita nyo ngayon? Pastor, ang ganda ninyong tiles. Pastor, ang ganda ninyong kisame. Sana higit sa lahat yung nakikita mo dyan. Yung mensaheng ang Panginoon na miniminsay na ikita natin. Amen? Glorious. Pag sinabing glorious, bibigyan ko rin ng paghahambing. Bakit kinalugdan ng Ama na bugbugin, parusahan ng anak niya sa krus ng Kalbaryo? Kasi si Jesus, naging kasuklam-suklam sa paningin ng Ama nung buhatin niya ang ating mga kasalanan. Kasi wala nang pinakapangit sa paningin ng Diyos kundi kasalanan. Alam niyo ba ang nagpapapangit sa tao? Kasalanan. Imagine mga kapatid, lahat ng sasampalataya kay Kristo, lahat ng pangit nilang kasalanan ay binuhat ni Kristo. Kaya naman si Kristo ay naging kamukha, ang mukhang karumaldumal, kasulukal-sulukasok, kapatay-patay, kinalugdan ng Ama na siya patayin, ipako sa cross. Bakit? Naging masama ang anak noong buhatin ang ating kasalanan. Tapos pa wala-wala ka lang. Yan ba ang may matinong utak? Kung talagang naligtas ka, maglingkod ka. Sumama ang anak dahil ang iyo't aking kasalanan. Pinatay siya ng Ama. Amen? Bet ko kinuha yun. Sa 1,000,000 tao, ipunin mo ang lahat ng pangit sa 1,000,000 at ilagay mo sa isang tamito. Pero kayong pangit yung pinag-ipunan yun. Sa 1,000,000. Ay hindi naman 1,000,000 ang naligtas eh. Baka may 1,000,000,000. Nakikinig ba kayo? Alam mo lahat ng pangit na pagsama-sama kay Kristo, ganong pangit ni Kristo. Kaya sabi ng Bible, walang mukhang mananasa sa Kanya. Okay. Balik na rin natin ang senaryo. Meron ka bang katangiang maganda sa'yo? Pastor, ang ganda ng ilong ko. Nagagandahan ka ng lagay niyan. Maganda ba ilong mo? Maganda ba ang mata mo? Sino dito yung perfect ang kagandahan? Wala eh. Kaya huwag kang mayabang. Hindi i-reject rin sa Panginoon. Ang Diyos ay gusto yung walang kapintasan. Amen? Pagdating sa height, baka taob na tayo. Pagdating sa mata, sigaw na preaching, papungay-pungay pa, wala namang alam. Kayo, pag Sabado, mag-ingat kayo sa cellphone nyo. Lalo kayo mga workers. Ang cellphone ay bawal. Hanggang 10:00 lang yan. Amen? Nakikinig ba kayo ng Bible? Huwag kang pingit ng pingit. Nakakasura ka dyan sa unahan. Amen? So, ganito yan. Pangit. Maganda. Yung balat mo ba, maganda.
Pinagsama-sama. Pagsamasamahin mo na ang pinakamagaganda. Ritaso lang yan sa kaluwalhatian ni Kristo. Amen? Tama ba? Ganito talaga ipangaral pagka si Jesus. Tabi ang barako. Ang tunay na barako ay si Jesus. At kaya kikakang lang alam ko sino dyan, mali ka ng iyong inakala. Amen? Amen? Yumamang ka lang, nakapogi ka lang. Alam mo ba ang universe ay laylayan lang, ritaso lang, ng karilagan ng Diyos. Tingnan niyo po ang verse 3. Tingnan niyo po ang verse 3. Are you with me? Amen. Bless pa ba kayo? Bless pa ba kayo? Nasasaktan na naman. Nagmamaktol na naman ang puso. Sa Diyos ka magmaktol. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth, take note, the whole earth is full of His glory. The whole earth. Hindi barangay Taysan lang. The whole earth. Buong mundo ay puno ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ano ibig sabihin? Ang lahat ng ganda meron sa universe ay reflection lamang ng kasing walang gandang lumikha. Amen? Kaya pag kayo ay may magandang anak, tuwan-tuwa ang ina. Ako nga namin may magandang anak ay manang-mana sa mami. Bakit? May reflection yung kanyang kagandahan. Ang Diyos ay may reflection sa libutan. Kung gandang-ganda ka na sa nilikha, gaano kaya pa yung lumikha? Nakikita pa ho ba natin yan? Amen? Amen? Parang isang lalaki na paibig sa isang batang babae, ay 16 years old, sabi ng isang lalaki, kung ligawan niya ang bata pa, yung ina niyan, wala nang asawa, balita ko. Maganda yun. Abay, pinuntahan nga. Abay, ang ganda nga. Eh, kaso lang, biglang lumabas yung lula. Abay, mas maganda ang lula. Nalito tuloy, alin kaya din eh? Ay, gandang-ganda na sa anak. Nung makita ang ina, ay, ang ganda pala. Yung pala, kaya maganda ang anak at ang ina, ay, super, ang ganda ng lula. Ay, mas mukhang bata pa sa mag-ina. Nalito tuloy, alin kaya? Ay, ang pangalay si Lorna, si Aida at si Pe. Tanong ko sa inyo, nagagandahan pa ba kayo sa Diyos? Amen? Kung kayo nagagandahan, hindi nakakaumay ang lugar na ito. Tama? Amen. Walang kapalit ang lugar na ito. Kung bakit mo ay pinagpapalit yan, abay, masakit ho yan. Ang Diyos ay mapanibog ho in Diyos. Nabasa niyo ba ang Diyos ay mapanibog ho in Diyos? Huwag mo siya ipagpapalit. Dahil ang Diyos ay walang kasing relate. Not only great blessing, but also glorious being. Ano bang dalawang beses binanggit dyan? Yung nakuha ko lang. Ibig sabihin yung Lord, may dalawang interpretation diyan. Yung Lord, isang Adonai at isang Jehovah. Ang Lord na binanggit sa verse 1, ang gamit dyan ay Adonai. Yan ay apelyido ni Kuya Mar. Si Kuya Mar, Adonai. Yun ang Kuya Mar na hanggang ngayon ay Kuya Mar pa rin. Hindi pa nagiging puto. Na kumuyumar na ng kumuyumar. Hindi pa nagiging puto. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng Adonai used as a proper name of God only? Kaya mali si Kuya Mar. Gagawing apelyido eh. Hindi nga pwedeng gamitin sa iba. Ginawa niyang apelyido. Ngayon, ang ibig sabihin po ng Adonai, mga kapatid,
Ang root word po ng Adonai ay Adon. Adon. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. Chung 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 chung. Pag sinabing Adonai, root word ay Adon. Ano ibig sabihin ng Adon? To rule. To rule. Manguna. Mangilalim. Mag-ilalim. Maghari. Kaya mga kapatid, pag sinasabing Adonai, you're calling the Lord your Lord, that means you're saying to God, my King, my Lord, my ruler. Kaya sabi ng Panginoon, ba't niyo ako tinatawag Panginoon, Panginoon? Di niyo naman ginagawa nga ay sinasabi. Luke 6:48. 6:46. Bakit niyo ako tinatawag Panginoon? Adonai. Ibig sabihin po ng Adonai root word, sovereign, controller, master, owner. Kayo ba'y sa Diyos? Kayo ba'y sa Diyos? Sino ang nagmamay-ari na yung buhay? Diyos ba? So He is your Adonai. Amen? Is God our Adonai? Sino nagro-rule ng ating buhay? Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang labi, ngunit ang kanilang puso'y malayo sa akin. Amen? Clear ho ba ang Lord? Ang glorious being, tinawag na, I saw also the Lord. That Lord means Adonai. The root word ay Adon. That means controller, master, sovereign, ruler. Eh, linggo nga, hindi maging Panginoon ng Diyos sa iyong buhay. Paano yan? Amen? Sa cellphone mo, si Kristo ba ang Panginoon ng iyong cellphone? Amen? Ang iyong time, paano mo gamitin ang iyong time? Si Kristo ba ay Panginoon ng iyong oras? Sa pera mo, si Kristo ba talaga nasusunod sa iyong pera? Ba't mo ako tinatawag, Panginoon, Panginoon, pero hindi naman ako nasusunod sa iyong buhay? Kaya napakapalad na makita ang Panginoon. Why? Kasi yun ay hindi basta nakita. Yun ay may impluensya. Amen? In fact, alam niyo ba, sa John 12:41, hindi ko nababasahin, yung nakita na Isaiah, ang Panginoong Jesus mismo. Kaya si Kristo, may nag-exist na siya Old Testament. Ay mali yung iglesia ni Kristo. Si Kristo umiiral na noon kahit hindi pa siya nagkakatawang tao. Bakit? Siya'y Diyos na nagkatawang tao. Amen? Isa pang paggamit dyan ng Lord ay Jehovah. Not only Adonai, but Jehovah. Ano ibig sabihin ng Jehovah? Ang Jehovah diyan, yan ay Yahweh. Ang ibig sabihin ng Jehovah ay self-existent or eternal. Siya'y walang hanggang Diyos. Ibig kaya sabi ko sa inyo, lahat ng pogi dito, lahat tayong mga pogi dito, bumilang ka lang ng 10 taon, babalo ka na. Katsupoy ka na. Sino kang pogi dito? Amen? Ngayon ay namumula-mula ka, bumilang ka ng 20 taon, namumutla ka na. Yeah, si MJ. Pogi! Sabi naman. Lagay na, glory to God. Niluluko ko lang naman. Hindi, pero pogi talaga yan. Crush ko ka nga eh. Ano? Amen? Pero utoy, magkasawa ka lang. Ikaw yung umidad lang ng mga 50. No? Tanggal na ang mga petals mo. Pero si Kristo ay Jehovah. Kaya napakapalad mo kung kilala mo ang walang kupas na Diyos.
Kaso lang tayo, pakupas-kupas. Hindi tayo oros. Alam niyo ba yung mga magsusugal ng kupas, espada, bastos, oros? Alam niyo ba yan? Ako yung magsusugal dati. Kupas, bastos, espada, oros. Sa mahjong, 8 car, 8 stick, 8 balls, 8 flowers. Hindi kayo makarelate, tuturuan ko kayo. Alam niyo ba yung glorious being na yan? Tingnan niyo po, sabi ng verse 3, ang buong mundo ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin mga kapatid, reflection lamang ng walang kasing ganda ang mundo ng Diyos. Tapos ay hibang na hibang sa mundo, pero ito yung reflection lang. Pero doon sa Diyos mismo, na pinakamaganda, tatanungin ko kayo, tayo ba'y nabe-bless pa sa Diyos? Tayo ba'y masaya pa sa Diyos? Amen? Ayaw ba yung great blessing, glorious being? Ano ba ang being na nakita ni Isaiah? Number 1 ay highest God. Highest God. Basahin nga natin ang verse 1. Verse 1, hindi ko pa patulan na lahat ng lahat. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting, where? Upon a throne, high. May mga kapatid, Christ is above all things. Lahat ng authority, lahat ng kataasan meron, kagandahan meron, prestige meron, lahat ng klase meron, yan ay tungtungan lang ng Diyos. Siya ang pinakamataas. I saw also the Lord. Great blessing. And then great, glorious being. Highest God. Not only highest God, but also holy God. Basahin natin ang verse 1 hanggang 3. Tingnan po natin. Andiyan pa ba kayo? A glorious being. O ang babae, pag minamahal, may kursunada'y aayaw-ayaw. Pag panayang dalaw ay nayayamot. Pag yung iniwan, hahabol-habol. Meron daw babae maniligawan, ayaw-ayaw. Pag iniwan naman, hahabol-habol. Kaya mga maganda technique sa babae, ayawan mo kunwari. At pag inayawan mo kunwari, wala na talaga kayo magpailanman. Alam mo, ang babae hinahabol-habol. O kaya ang lalaki, hahabol-habol. Pero kailan ka hahabol-habol sa Diyos? Anong verse 1? Basahin nga natin verse 1. Hanggang 3. Rina, may nahabol na ba saya? Sabihin mo sa akin na, o si Tagpi, o si Blackie, o si Bulldog. In the year that King Uzziah died, I also saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up. And his train filled the temple. Above it stood the seraphims. Kalahin mo mga kapatid, walang nakakakita sa seraphims. Kaya isang malaking biyaya na may makita ka na hindi nakikita. Hindi ibig sabihin ni high. Ang nakita mo high. Hindi ka high. Amen? Above it stood the seraphims. Each one had 6 wings. With twain, he covered his face. And with twain, he covered his feet. And with twain, he did fly. Mga kapatid, ito yung mga anghel na lilikha ng Diyos na walang kasalanan, pero tinatakluban ang kanilang mga mukha dahil hindi makatitig sa karilagan ng Diyos. Ito ang maganda. Nandiyan pa ba kayo? And one cried unto another and said, what a glorious being. Not only highest God, but a holy God. Holy, holy, holy. Alam niyo ba ibig sabihin ng holy? Do you believe
Do you know, do you understand what is holy? Not only it speaks about His purity, but when we say God is holy, is His uniqueness. Na sinabi niya kay Moises, sino ang sasabihin ko pag tinanong nila, anong pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Sabihin mo sa kanila, ako, si ako nga. Ako, si ako nga. Bakit? Magpapakilala ang Diyos. Gusto niya sana magpakilala, hahanap siya ng pwedeng i-representative. Sabi niya, ako, katulad ni Herode, hindi pwede. Ako, katulad niya, hindi pwede. Wala siyang makita. Sino ako? Ako, si ako nga. Bakit? Wala akong katulad. Amen? Naintindihan niyo ba yan? Wala siya din pwedeng paghambingan. Kaya nga sabi niya, ako si. Ako nga. Ako siya ako nga. Bakit? Wala akong katulad. Tingnan niyo po ang Exodus chapter 15. Andiyan pa ba kaya? O tulog na kaya? 15:11. Sinong gaya mo? O Panginoon? Sa mga Diyos? Sinong gaya mo? Maluwalhati sa kabanalan, yung sinasabing sinong gaya mo, biglang ang usapin ay kabanalan. Ibig sabihin, kapag sinabi ang Diyos ay walang katulad, siya'y banal. When we say God is Almighty, that speaks about His holiness. Why? Kasi walang katulad niya na makapangyarihan sa lahat. All of His attributes ay nagpapakilala that He is a unique one. Bakit? Walang katulad niya. Amen. Amen. Kayo, ang dami niyong katulad. Pare-pareho na kayong tulog. Nakakaabot ba ang mensahe sa inyo? Mabi, nakakatulog ka pa eh. Ikaw pala inaabot na ng mensahe. Amen? Bihira ho nagpipreach ng ganito sa biyaya ng Diyos. Yung Diyos ang tinatalakay, ibig sabihin pala sa iyo, ang Diyos ay nakakanto. Eh, ikaw, anong maganda sa iyo para ako'y mawili sa iyo? May maganda ba sa iyo para ako'y maging gising lagi sa iyo? Ha? Ha? O puyat ka kagabi, anong inintindi mo kagabi? Amen? Nakasisindak sa pagpuri. Wow! Ibig sabihin, nakakalaki ng mata, hindi nakakatulog ng mata. Amen? Yung pala nagpupuri sa Diyos, yung reality. Kasi mga kapatid, pwede tayo na andito, pero anyo lang sumasamba. Ang pagsamba ay totoo, dynamic yan. Kaya mapapa-amen ka eh. Amen? Kaya nakakalungkot, baka tayo nasa laman. Wala sa Espiritu. Maliwanag ko ba? Not only highest God, holy God, but also huge God. Glorious being. Bakit? Tingnan po ang verse 3. Verse 3 yan. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord. And then sabi doon, napuno ang templo ng kanyang laylayan. Verse 2 yata yun, verse 2. Andiyan pa ba kayo? Parang kakaiba. Do you feel what I feel? Do you see what I see? Verse 2. Ano sabi ng verse 2? Masayaw ba kayo? Nakakaabot ho ba ang mensahe sa ating puso? Nakaka-bless ho ba ang Panginoon? Titingnan natin sa linggo. Si taas niya ay nakatayo ang mga serpin. Bawat isa ay may 6 na pakpak na may 2 na nagsistakip ng kanyang mukha at may 2 na nagsistakip ng kanyang paa. Saan yun? Verse 3. Up, verse 4. Verse 4. Verse 4. Hindi yan. Yung templo. Verse 1 nga, tingnan natin yung verse 1. Yan, verse 1. Noong taong mamatay ang Haring Uzzias ay nakita ko ang Panginoon nakaupo sa isang luklukan.
matayog, mataas. At pinuno ang templo. Malaki po ang templo. Kusina lang ito ng templo ng Jerusalem. Nakapunta ako kay Pastor Laurina, simbahan nila. Dati, lalo siguro ngayon. Alam mo ba ang ating simbahan ito? Kusina lang. Mas malaki pa ang kusina nila. Nakarating din po ako sa simbahan ni Pastor Kalayan. Kung kayo nakarating na kay Pastor Kalayan, simbahan. Meron silang bodega doon. Meron silang bodega. Ay ba yung bodega nila? Mas malaki pa sa ating simbahan. Malaki po ang templo. Pero laylayan lang ng Diyos puno. Laylayan lang yun. Ay bakit? Sabi ng Diyos, ang langit ay upuan niya at ang mundo ay patungan ng kanyang paa. Glorious being. Minsan, nakakalungkot eh. Anong ipinagpalit mo? Ganong kalaki yan sa Diyos? Bet wala pa ngayon. Sige, bibigyan ko na kayo ng unan. Nang kayo malaya na. Amen? Malaya na ko ba? Ay, kung ako may nakakapanig ng gantong preaching, pag hindi ako, amen ng amen. Ako'y natutuwa. Hindi ko madaling mag-aral ng ganito. Amen? Hindi ito madaling isalansan. Akala niyo, unang puntos natin, ano yan? Great blessing. Pandalwa ay, glorious being. Ano yung napansin niyo doon? Great blessing, G at B. Glorious being, G and B. Tapos ang ilalim, high God. Holy God. Huge God. Ang suma, tulog sa God. Tayo pa yung magbago ng ating asal. Gumaya ka kay Brother Albert, kita ko pagka inaantok na, napunta ng labas. Umupo na uli. Pinagsaulian na uli. Amen? Meron akong kilala sa Good Shepherd. Pag yun ay naikinig sa preaching ni Pastor Hernandez, may dalang pardibli. Pag siya inaatake ng antok, tinutundos niya ang kanyang balat. Ay, tulog pa rin eh. Ang tindi talaga ng labanan. Duguan na ang pulsi, tulog pa. Vitamin C ata ang salita talaga ng Diyos. Kaya ko hiniwala, ang Sabado ay paghahanda. Ipinagpipray ang preacher, ipinagpipray ang sarili. Sayang, salita ng Diyos yan. Amen? Highest God. Huge God. Tignan niyo po ang Isaiah 66 verse 1. Tignan niyo po. Andiyan pa ba kaya? Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan. Upuan lang ang langit. Kaya sabi ng dating daan, Suryano ng buhay pa, ang Diyos ay malaki, ang puwit. Ay bakit? Akala mo yung inuupo yung langit? Wala eh. Kaya kanyang sumay, ang Diyos ay malaki, ang puwit. Talagang hindi nakakaintindi pag walang espiritu ng Diyos, ano? Ang pinupunto lang natin, ang Diyos ay malaki. Wala siyang kasing laki. Akala mo laylayan lang niya, puno ang templo. Napakalaki niya para hindi natin makita. Nakikita mo nga yung surot. Nakikita mo nga ang hanip. Ba hindi mo makita ang Diyos? Are you with me? Amen? Not only huge, but heavy. Bigatin. Heavy God. Bakit? Ay hapak ang damdamin ni Isaiah. Sabi niya, saba ko! Sapagkat ako'y may maruming labi! Pag nakita mo ang Diyos, hapak ang puso mo. Kaya mayroong mga tao sagyang di nakikita ang Diyos, nasa kasalanan na, masaya pa eh.
Alam mo, ang Diyos ay walang kasing bigat. Hindi madala. Hindi madala na Isaiah sa kanyang buhay, ang presensya ng Diyos, siya'y sumigaw, "Saba ko! Nakakatakot! Ako'y makasalanan." Maraming taong obvious na maninigarilyo. Nangangalo niya. Ang daming kasalanan. Walang pakialam. Natawa pa. Masaya pa. Bakit? Hindi niya nakikita ang Diyos. Amen. Kaya napakapalad yung nakikita ang Diyos. At ang Diyos ay reality. Hindi wala lang. Ang hangin nga, hindi mo kita. Naapektuhan ka eh. Lalo yung piluka ang buhok. Hindi ka? Ay dumayong malakas ang hangin. Ang masama pa nito, dais agad ang mga langaw. Yung pala dalawang purpose. Pampahaba ng buhok, tinatakluban pa yung bukbok. Ay nung dumaan ng hangin, natanggal ang piluka, nagdais siya ng bangyaw. Kainit ng panahon ngayon. Kasi active ang Bulkang Taal. Ako'y gusto ko pa yung taglamig kaysa tag-init. Hindi ako makatayo pagka tag-init. Pero pag taglamig, masarap. Di bali magkumot ng makapal kaysa mainit. Di nga? Sa panahon mainit, ang halaga ng hangin. Amen? Wag lang hangin na galing sa umalimbukay na tiyan. Yun ang hangin nakakabanas. Are you with me? Bakit ako'y naglilingkod patuloy? Kasi ang Panginoon ay tunay sa akin. Mahirap ang tayo ko. Ako nga, hanggang tanghali na lang ang kaya kong iupo eh. Mamaya ako'y nakahiga na ulit. At ako, medyo nawiwili uli sa kanin. Kaya hindi mo ako maraming kumain ng kanin, konti lang. Pero balak ko uling ibalik na walang kanin. Bakit? Ang dali akong talba ng kanin. Kahit konti lang, talagang natalab agad ang bigat. Ay, nagsasapir nga ang likod. Kaya sabi ko, mamaya, ang kakainin ko na lang yung pang-ulam, walang kanin. Ibabalik ko ulit, sisikapin ko ulit, ibalik na walang kanin. Ako nahihirapan. Ako yung may dahilan kung bakit wala sana ako ngayon. Lumpo ako. Masakit ang likod ko. Pwede ko na sabihin, wala ako. Amen? Pero hindi magawa dahil nakita ko ang Panginoon. Kaya madaling itapon ng Panginoon, madaling ipagpalit. Sa totoo na, gumaling na ng paliwanag mo, hindi mo talaga nakilala ang Panginoon. Gumaling na ng iyong alibay. Ang ugat niyan, kababawan sa Panginoon. Ang lahat ng unang mananampalataya. Ngayon, ang pinapanood mo sa arena, PBA, NBA. Pero ang pinapanood ng una ay mga Kristiyanong handang tumindig kay Kristo kahit lapain ng leon. Pero ngayon, leon, nilalapay ang mga Kristiyano. Hindi sa paninindigan, kundi sa pag-urong. Matindi ang mga Kristiyano noon. Si Hus, na gumawa ng Bible, siya'y tinalian sa poste, nilagyan ng maraming dayami at kahoy, sinunog. Hanggang ngayon ba ay hindi mo itatatwa si Jesus? Sabi niya, paano kung itatatwa si Jesus na nagpatawad ang aking mga kasalanan? Siya ang nagbigay sa akin ng karinungan para may lambag ang mga kasulatan. Ba't ko siya itatatwa? Eh di siya sinilaban ng buhay nang dahil kay Kristo. Kumusta tayo ngayon? Kumusta tayo ngayon? Kaunting problema, hindi naman talaga problema. Hindi na makasimba. Hindi mo nakikita ang Panginoon. Amen. Amen. Walang karaniwang kamatayan na naganap sa buhay ng mga apostoles. Ang iba dyan tinalupan ng buhay. Ang iba dyan pinutulan ng ulo. Ang iba nilaplap ang talampakan. Saka pinatakbo sa disyerto. Nang buhay pa, pinakaladkad sa kabayo.
Nung buhay pa, ipinakong patiwarik sa cross. Nung buhay pa, pinana, nagalaw pa, pinutulan ang ulo. Yan ang kamatayan ng mga tagasunod ni Kristo. Kaya nakakahiya tayo ngayon. Ang ating Savior, hindi karaniwang kamatayan. Maligtas ka lang. Amen? 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 Sa cellphone pa lang, di na makawala. Maling gamit ng cellphone, di na makawala. Eh kung yung kasalanan, yung parusa mo, nakalpas ka dyan. Kaya kang alpasan ng Diyos dyan. Amen? Amen. Ba't ang lungkot-lungkot nyo? Guilty tayo eh. Guilty tayo eh. Ang babaw kasi natin ngayon. Ang babaw. Ang babaw. Alam bakit? Marami kasi tayong ginagawa. Wala na tayong panahon magbasa ng Bible. Napakinggan ko kay John Piper. Since the Holy Spirit inspired the Scriptures, the presence of the Holy Spirit is in the Scriptures. So, reading not the Scriptures, you're away from His presence. Knowing nothing from the Scriptures, you know nothing from God. Oh God. Amen? Heavy. Huge God, heavy God. I saw also the Lord. Not only great blessing, glorious being, then number 3, gazes blemish. Gazes blemish. Alam mo, kapag nakita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon, kaluwalhatian ng Panginoon, mapalad. Ano ba yan? Glorious being. Alam mo, ano ang reaksyon ni Isaiah? Basahin natin ang verse 4. Verse 4 na lang. Pakibasa nyo nga. Basa. Okay, ito na pa itong emphasis natin. Verse 5. Ang nakakita sa Diyos, ang tamang nakakakita sa Diyos, ay may tama ding pagkakita sa sarili. Nung mapagmasdan niya ng Diyos, napagmasdan din niya ang kanyang sarili. Are you with me? Ano nakita niya sa kanyang sarili? Saba ko. Ano salitang aba ko? Basahin niyo po ang Book of Revelation. Pag kayo nakabasa ng Book of Revelation, makikita niyo, woo, 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 woo. Sa Tagalog, kalagim, lagim. Ibig sabihin, nakakatakot yung salitang woo. Kumbaga, kapag ikay nasa Amerika, nakikita mo yung isang guhit na nalaki, nakakatakot yan, magiging isang buhawi yan. Amen? Kapag ikinasa tabing dagat at nakita mong naiga, nalayo ang iga, lumayo ka na. Bakit? May darating na tsunami. Pag nakabasa ka sa Bible ng woo, matakot ka. May masamang mangyayari. Nang makita niya ang Diyos, natakot siya. Hindi pa kayo natatakot na pawala-wala paglinggo? Hindi pa ba kayo natatakot na hindi nagtatights? Hindi pa kayo natatakot na hindi nagbabasa ng Biblia? Woo! Kaya nga hindi ka natatakot, hindi mo kita yung katakot-takot. Tama? Ay, bang ko lang. Kung biglang daisang ka ng malaking kubra, ang sasabihin mo, hi. Hindi. Yung ikipatikar na sa presensya ng kubra. Bakit ikaw ay willing-willing sa kasalanan? Kasi hindi mo nakikita yung galit sa kasalanan.
Maliwanag ba? Kayo mga young people, hindi na ba kayo nagdodota? Hindi na ba kayo nagmo-Mobile Legend? Kayong mga young people, para matuwa ang inyong mga magulang, magkusa kayo sa inyong bahay. Huwag kayong uutusan pa. Huwag kayong laging paungkot-ungkot lang. Kung kita niyong madumi ang sahig, magwalis. Kung kita niyong may imising sa banggarahan, mag-imis. Huwag mapulaan ang God is Able Baptist Church dahil ang mga kabataang pangkal sa tahanan. Kapag nakikita mo ang Diyos ay nakakatakot, matakot ka na nabubuhay sa kasalanan. Amen? Amen? Then number 5. Number 4 na tayo. Hindi ko na papatulan na lahat. Gazes, blemish. Then number 4, God's blazement. Tingnan niyo po ang verse 8 and 9. Nandiyo pa ba kayo? Kaya mga kapatid, kapag talagang kilala mo ang Diyos, hindi ka magiging tamad sa Diyos. Yan ang resulta niyan. Amen. Naku, sabi nga ni Brother Albert, yung pastor nyo, may discernment yan. Totoo. Totoo yan. Ayaw kayo magsusugal pa. Ano ba yung magsusugal? Meron sa Mahjong na before the pip. Alam niyo ba before the pip, Kuya Boy, Kuya Rode? Ay ba kung matanda pa ng tatay yung before the pip? Bago maglimang tapon. Pagka kayo tumama, bago maglimang tapon, take all. Alam niyo ba, pag kayo magaling sa Mahjong, 3 tapon pa lang nagkakahalata na ng baraha. Nami-mermis na. Ako'y ganyan. Alam, 3 tapon pa lang nagkakahalataan na ng baraha. Ang lakas ng panghalata. Ay, magsusugal ako eh. Ngayon, kung kilala mo ang Diyos, halatang halata ka na hindi totoo. Eh, kasi nung makita ni Isaiah, ang Panginoon, sabi niya, at narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko sa amin? Sino susuguin ko? At sinong yayaon sa kanang amin? Ano sabi ni Isaiah? Na magtagay, sinabi ko, suguin mo sila. Kapag talagang nakita mo ang Panginoon, masusugo ka ng Panginoon. Amen. Amen. Talagang iba yata hindi nakukonvince. Ano? Akalam ko lang mahirap kausap salita ng Diyos ay hindi anak ng Diyos. Pero pag anak ng Diyos, madaling kausap yan. Amen. Panginoon, Panginoon. Ano sabi ni Isaiah nung makita niya? I saw the Lord. Great blessing. Glorious being. Gazes blemish. Then, God's blazement. Ano ibig sabihin na yun? Kapag nakita mo ang Diyos, nagpapainit yan ng iyong spiritual life. Basahin nga ulit natin ng verse 8. Sige po. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko? Sinong yayaon sa kanang amin? Isang dagdag pa na nakita ni Isaiah, plural. Ang Diyos ay Trinity. Sinong yayaon sa ganang amin? Anong response na Isaiah? Na magkagay sinabi ko, Kuya Boy, narito ako. Amen? Amen? Yan o ang nakakakita sa Panginoon. Yan o ang nakakakita ng kaluwalhatian ng Panginoon. Yan po ang nakakita din ng tama sa sarili. Who am I not to follow the Lord? Suguin mo ako. Tama ba? Amen ba? Kaya sa totoo na, kung Panginoon, kung ito'y Panginoonan, walang problema, Pastor. Kung Panginoonan talaga usapan, mahirap humindi sa Panginoon. Tama ba? Kung sabi nga na, sa Diyosa na ito. Sa Diyosa na ito.
Pagka talagang Diyosan ito, talagang maliwanag sa ating prinsipyo ito. Diyos yung pag-uusapan dito. Uy, mahirap yan. Ay kung kaya nga, baka akala mo tao-tao lang to. Then last. I saw also the Lord, you will become good broadcaster. Amen? Kaya minsan, ang tao hindi na nga makapag-invite, wala pa. Bakit? Alam mo, hindi naman talaga, mahirap asahan yung, hindi man talaga nahalago sa Panginoon. Kaya kalimitan din ng soul winner, yan yung malalapit sa Panginoon. Yung nag-e-effort para makapag-akin ng kaluluwa, yan yung malalapit sa Panginoon. Kalimitan ng talagang wala at ang layo sa Panginoon, wala na nga bisita, wala pa rin siya. Hanggang 13, dito ko magtatapos. Andiyan po ba kaya? At narinig ko ang tinig ng Panginoon nagsasabi, sinong susuguin ko? Sinong yayaon sa ganang amin? Na magaging sinabi ko, nato ako, suguin mo ako. Saan ba sinusugo? Verse 9. Sinabi niya, ikaw ay yumaon. Ikaw ay yumaon. Say-sayin mo sa bayang ito. Inyong maririnig nga, ngunit hindi nyo mauunawa. At nakikita nga ninyo, ngunit hindi nyo mamamalas. Verse 10. Patabain mo ang puso ng bayang ito at iyong pabigatin ang kanilang mga pakinig. At iyong ipikit ang kanilang mga mata. Kaya pala ako pala si Jeremiah ngayon. Baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata at mga karinig ng kanilang mga pakinig at mga kaunawa ng kanilang puso at mga balikloob at magsigaling. Verse 11. Ano sabi? Na magkagay, sinabi ko, Panginoon, hanggang kailan? Hindi sinabi, Panginoon, wag ako, hanggang kailan. Amen? Amen. Kaya sabi na narito ako, alam mo, kapag ikaw'y nakita mong Panginoon, hindi ka mahirap mangaral para kay Kristo. Kaya ako naglagay sa Facebook, mahirap kang asahang pumunta sa bulag kay Kristo kung si Kristo sa iyo mismo ay hindi pa nagpapahayag. Paano ipapakilala yung hindi mo kilala? Paano ipapakita yung hindi mo nakita? Paano masasabing masarap yung pagkain na yun na hindi mo naman natitikman? Paano mo ipapahagi si Jesus na hindi mo kilala? Kilala niyo na ba si Jesus? Kilala niyo na ba si Jesus? Hanggang kailan? Sinagot siya ng Panginoon. At siya sumagot, hanggang sa ang bayan ay mga giba na walang tumahan. Ibig sabihin, hanggang kailan mangangaral ang Pastor Eloy, ang Brother Henry, lahat ng workers, lahat ng membro ng God Disabled Baptist Church, pag wala ng taysan. Gusto niyo ba tumigil natin pangangaral? Di panalangin mong mawala na ang taysan. Di ka? Hanggang kailan kami mangangaral? Ang sabi nila, hanggang sa ang mga bayan ay mga giba na wala ng tumahan. Ibig sabihin, hanggat may tao, mangharal ka. Naiintindihan mo ba niya yan? Amen? Naiintindihan niyo ba? Pastor, dami ko na naibigay na tracts. Bakit? Naubos na ang tao. Ay, bibili ulit tayong tracts. Ubos na eh. Dahil ang tao hanggat hindi pa ubos, hindi pa tayo titigil. Ay taysan pa nga lang, hindi na tayo makalis. Ay buong mundo. Kaya nga maging involved kayo sa verses, malayo na aabot niyan. Hindi tayo pang taysan lang. Hindi lang pang pamilya, pang sport pa. Amen? Hanggang sa mga bayan ay mga giba na walang tumahan at ang mga bahay ay mga wala ng tao. Ibig sabihin, titigil ka Isaiah na pangaral pag wala ng tao. Ay inako, ay ngayon daan-daang milyon ng tao sa parami, hindi sa paubos. Ang paubos ay ang mangangaral. Bakit? Ay marami ng backslider eh. Yung pagkapangaral ang magawa, pag simba pala hindi ka makapagtapat. Do you realize that? Do you feel what Isaiah feel? Woe unto me. Woe
Pray tayo. Panginoon Diyos,